Yo, ang giyera laban sa Iran ay maitatala bilang isa sa pinakamalaking kahihiyan ng militar ng Amerika. No? Simula pa nung World War II ay mas malala pa kaysa sa Vietnam. Gumagastos ang Amerika ng halos sa 1 trillion na kada taon para sa militar nila. No? Malapit na itong umabot sa 1.5 trillion samantalang ang Iran ay nasa 23 billion lang ang defense budget nila. At mga 2% lang ang kumpara sa Amerikano. Pero sa kabila nito, lalabas ang Iran sa gerang ito na mas malakas kaysa sa dati. Magiging sila ang dominanteng kapangyarihan sa Middle East at posibleng mawasak ang Israel sa mga susunod na panahon. No? Kapag pinigil ang oil dito, maapektuhan pati ang Strait of Malacca na sobrang importante sa Singapore, Japan, South Korea. Parang ang mundo ngayon, napipilitang lumuhod sa Iran para sa oil supply at ang Amerika wala magawa, chong. Sinimulan ng Iran ang pagbuwag petrodollar system, ang pundasyon ng ekonomiya ng Amerika, na pinipilit na raw ng Iran ang mga buyers na magbayad ng gamit ang RMB or Chinese currency. Kapag tuluyang bumagsak ang petrodollar, malaking dagok ito sa global power ng Amerika. Nasira ang prestige ng Amerika sa buong mundo. Ang tunay na currency ng international relations ay prestige. Dati, kapag nagsalita ang Amerika, lahat nakikinig, no? Pero ngayon, parang nawawalan na sila ng respeto sa Amerika, specifically kay Trump. Ang mga Gulf states ay gumagastos ng halos sa 250 billion, no, sa defense at bumili ng mamahaling armas mula sa Amerika. At pinayagan pa nila na ang 27 US military bases sa kanilang teritoryo, inaasahan nila na protection. But this war was showed na hindi pala kayang protektahan ng Amerika kahit sarili nilang bases. Dahil dito, posibleng maghanap sila ng ibang kakampi. Yun na yung pinakapunto. Baka Russia o Iran pa mismo, no? Si Donald Trump daw ang may kasalanan sa sitwasyong ito. Siya naman talaga, di ba? Nasira ang legasiya niya. Parang mauulit ang nangyari kay Grover Cleveland. Nanalo ulit pero naging failure ang second term niya. At napunta raw sa ganitong sitwasyon si Trump sa pagpili niya ng mga incompetent at mga Christian Zionist tsaka mga Jewish na yan. Mga tulad ni kung kilala nyo, si Mike Huckabee, si Pete Hegseth, si Steve Witkoff at Jared Kushner. Sinasabi na mas inuuna pa raw nila ang Israel kaysa sa interes ng Amerika. Hindi raw ito gera ng Amerika, pero isinabak nila ang sarili nila para sa Israel. Sa huli, inaasahan na matatalo ang Republicans sa midterm election. Hindi raw magkikipag-negotiate ang Iran, no? Hahayaan na tulungan bumagsak si Trump politically. Possible pa raw na siyang mai-impeach kung makuha niya ng Democrats ang control ng Congress, no? Okay, yan lamang. At lagi natin tatandaan, knowledge is collecting the facts and wisdom is to connect the dots. Magandang araw.